Hello guys. Yan. Magandang araw sa inyo. Magandang araw sa lahat. Sa video natin ngayon guys, sasagutin natin yung tanong ng natin. Kasi may nag-message sa akin na paano daw yung duty hours dito sa home care. Pag nasa home care, paano raw yung timing ng duty. Dito kasi guys, halimbawa dito sa amin, sa company, iba-iba kasi yung timing. Lalo na pag may patient ka na, kunyari regular patient mo na, nandun ka na talaga sa patient na yun. Parang sa akin, minsan napupunta ako sa ibang pasyente, pero may regular patient tayo. Yung matagal na talaga na patient na doon lang tayo duty. Pero minsan kailangan natin kasi mag-cover sa ibang patient, lalo na pag nagkukulang ng nurses or may bagong patient. Minsan tayo yung pinapa-cover. So ang nangyayari, naiiba yung oras ng duty. Pero kung nandiyan ka lang sa isang patient mo, ang nangyayari, fixed timing ka lang. Kung 12 hours duty mo, 12 hours lang. Meron namang mga patient minsan 8 hours, 6 hours, or meron ding 24 hours. Dito sa patient namin, 24 hours yung patient namin, pero tatlo kaming nurses, so palitan, kaya 12 hours lang yung duty. Para nagkakaroon ng 2 days na day off. Ayun yung nangyayari. So 12 hours duty every day. Tapos yung minsan sa 4 days duty, tapos after nun mag-off ka ng 2 days, tapos duty na naman ulit. So ang lumalabas nun, every week 5 days duty ka, tapos 2 days off every week. Parang office lang din, 5 days duty tapos 2 days off. Depende lang din, depende sa mga patient. Tapos minsan meron ding yung patient, yung family ng patient gusto stay in yung nurses. Halimbawa, doon siya magi-stay ng 2 weeks. Tapos after nun, hindi na ulit duty ng 2 weeks ulit kasi may panibagong nurse na naman napapalit. Or minsan 1 week doon magi-stay. Ganun. Kasi lalo na yung mga VIP patient, ayaw kasi nila ng palabas-labas yung mga nurses, paiba-iba. Ganun. So, ang nire-request nila sa company is mag-stay doon. Doon parang mag-i-stay in talaga, doon na matutulog. And halimbawa 1 week, 2 weeks, ganun. Pero dito sa case namin, sa patient namin is naman po, everyday lang stay out. So ngayon panggabi tayo, duty tayo ng dati ang timing namin is 9 to 9 9 p.m. to 9 a.m. or 9 a.m. to 9 p.m. Tapos naging 8 hanggang sa naging 7:30 na. Ngayon 7:30 na yung timing. So pinalitan ulit. Kasi ina-adjust ng company para sa mga ibang pick up. Kasi hatid sundo po tayo eh. Hatid sundo lang tayo ng driver. So yung transpo natin libre. Kaya ina-adjust ng company kung saan yung magiging balance lahat. Kasi minsan sobrang late na napipick up yung nurses. So late na masyado pag ganun. Kaya yung company ginagawa ng paraan para ma-adjust yung mga timing na maging suitable sa lahat ng patient. Para lahat ng patient magiging maayos, hindi madidelay yung yung duty na nurses doon, hindi malilate ng dating. Kasi ayun din yung pangit, kasi nagrereklamo din yung family minsan kasi 12 hours lang yung duty, tapos yung nurses nandun, nag-aantay doon 1 hour late yung kapalitan dahil sa pick up timing. Kasi minsan traffic din naman, so hindi rin maiwasan yun. Pero ginagawa ng paraan ng company yan para hindi malilate ng ganun katagal. Siguro sa ngayon ang pinakamatagal na late is 30 minutes. 15 to 30 minutes. So ngayon binago na yung timing namin. So 7:30 hanggang 7:30. 12 hours pa rin naman. Pero ganun pa rin. 12 hours duty.
Tapos papalit-palit din. Nang nakaraan, pina-duty ako sa isang patient. Ang timing naman nun is 10:30 to 10:30, 12 hours din. Kaya ayun lang din yung disadvantage nun guys. Pag duty ka sa ibang patient tapos magkaiba ng timing yung patient. Halimbawa, kagaya sa akin, dumuti ako ng 10:30 sa isang patient ng isang araw, 10:30 hanggang 10:30. Tapos ngayon duty ako ng 7:30. So biruin nyo yun, makakarating ka sa bahay mo ng 11 past 11 na ng umaga, tapos matutulog ka na lang, tapos gigising ka ulit ng kung anong oras man yung gising mo para maabot mo, kasi 30 minutes advance yung pick up. Para yung travel time kasi minsan umabot ng 30 minutes. Kaya yung pick up, ina-advance talaga ng 30 minutes. Ganun. So kung dumuti ka ng kung halimbawa dumuti ka kahapon sa isang patient mo ng ganun yung timing, 10:30 hanggang 10:30. Tapos duty ka ng 7:30 sa isa namang patient kinabukasan. So, yun lang yung disadvantage kasi maliit lang yung oras mo. Natulog, tapos preparation. Pero kung ano naman, advantage din naman yun. Halimbawa, duty ka ngayon, kagaya ko, duty ako ngayon ng 7:30. Tapos bukas, kinabukasan, pag-dutyhin ako dun sa isang patient. Disadvantage yun kasi mas mahaba yung tulog, tapos yung preparation ko. Hindi ka gana nagmamadali. May time ka talaga. Tapos mas mahaba yung rest period mo. Hindi gaya pag iba-iba ka ng patient na iba-iba yung timing. Minsan nagkakaroon ng conflict sa ano mo. Ang maganda lang yan, pag pajujutuhin ka sa iba, day off ka kinabukasan. Ganun. Or galing kang day off bago ka pajutuhin sa ibang patient. Ganun yung nangyayari. Pero most of the time, yung duty hours talaga is 12 hours lang. And tapos depende lang talaga sa patient kung anong oras yung gusto nila. Kasi minsan, may caregiver sila, available yun. Minsan 12 hours lang din. Kagaya sa amin, umaga yung caregiver, available, so may kasama. Paggabi, wala. Ganun. Or yung ibang family, may caregiver sila 24 hours. Kaya, ano lang din. Or yung iba, pag walang caregiver, yung family mismo yung tutulong. Tapos minsan, yung available time lang nila sa isang araw is, ano lang, 6 hours. Duty ron. Siyempre, mas mahaba yung oras nun. Or kung mas mahaba yung available time ng family, mas maikli lang yung duty mo. Pero may mga family na rin na 12 hours talaga pinapa-duty or 24 hours yung nurses. Ganun. So depende, nakadepende lang po yan. Ganun. Kaya sa mga gusto mag home care nurse dyan, yun lang. Expect nyo lang yun na 12 hours duty, or pwede kayo mag-stay in talaga sa patient nyo. Kung i-request ng family yan sa company, pwede talaga. Ganun po. So yun lang. Sana nasagot ko yung katanungan mo, sir. So hanggang sa muli guys. Hanggang sa muli po. Bye bye. Duty na ulit tayo.